Hampo ito, tsaka gagawa pa ako ng tortang talong. Kasi po ito yung mga order sa akin. Gusto ko lang pong i-share ang naging buhay ko bilang isang OFW. Na sana po maging inspirasyon sa mga katulad ko na maraming pinagdaan ng hirap. Kasi po, hindi po hadlang sa isang pagiging mahirap ang iyong mga pangarap para matupad. Dahil iyan po sa awa ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, kung taos-puso yung pananalig mo sa Kanya, pwedeng mabago yung buhay mo. Kaya kapit lang kay God. Kasi tayo, mga Pilipino, mapagmahal sa pamilya, gagawin ng lahat para mapag-aral ang mga anak. Lalo na po ako sa katulad kong balo. Maga po kasi ako nabalo. Nagkaroon ng 2 anak. At kailangan ko rin na nung una parang sabi ko hindi ko kaya. Pero sabi ko paano yung mga anak ko? Kawawa sila. Ayaw kong danasin nila yung naging buhay namin. Nung maliit pa yung anak ko, kahit po pambili ng tinapay, kahit kapirasong tinapay, talaga pong wala po akong maibigay. Pupunta po kami sa tindahan, sari-sari store, para lang mangutang kasi po nagugutom, nag-iiyakan na yung mga anak ko. Kailangan ko pong mangutang para po makakain sila. Ang nautang ko lang po, mga 2 kilong bigas. Wala pong ulam yun. Tapos yung pong anak ko, umiiyak, nahingi po ng pambili man lang, makabili man lang ng isang tinapay. Pero umuwi po kami na pasan ko siya, karga ko siya na umiiyak. Kasi po talaga pong wala po talaga akong maibili ng tinapay. Talaga pong napakahirap ng buhay. Pero kailangan po talaga magsumikap. Abangan niyo po yung mga susunod ko na video kung paano maging matatag ang isang ina sa hamon ng panahon, sa hirap ng buhay, sa yung sarili na lang po yun kung susuko ka agad. Dahil siyempre dapat mo din pong isipin, may mga anak ka na umaasa sa'yo. Salamat po, abangan niyo po sa susunod na video ang mga naging buhay ko at paano bumangon sa kahirapan. Salamat po. God bless po. God bless everyone.